Hello, good morning! Ang pagbabalik. Medyo maluwag-luwag ang oras ko ngayon. So ngayon ay maggagala-gala muna ako dito ng kaunti. Papasyal-pasyal muna ako dito bago ako pumasok. Ang pagbabalik ko, ang tagal-tagal kong nawala sa YouTube, sa YT, sa YouTube. Ngayon uli ako babalik. Balikan ko na at medyo na ako ngayon. Hindi na busy. Marami na akong bakanting oras. So papasyal tayo dito. Bago ako pumasok, dadaan muna ako dito sa maliit na park ito. Dito guys, may kalahating oras pa ako. So dadaan muna ako dito. Kalahating oras bago pumasok. Former Yiklong firecrackers. Gapagawaan ito pala dati ng ng mga paputok. Ayan, o kaya ang mga bahay. Kaya ang mga bahay, ayan, sulit na sulit. Mga lumang Ang ganda dito ang fairness. Kaya ayan ang mga ang paggawaan ng mga bahay-bahay. Paggawaan ng paputok, puro solid. Sinintado. May underground pa pala, oh. Talagang purong-purong siminto. Adobe yung iba, yun. Sa mga ordinaryong tao doon sa atin sa Pilipinas, pwede itong tirahan, pero dito sa kanila bawal. Hindi pwede. Ang daming bunga ng papaya doon sa dulo, oh. Ang ganda. Na kasi dito sa kanila, yung mga yung mga lupa ng mga tao kinukuha ng gobyerno. Hindi sila inaanuhan dito na magkaroon ng sariling lupa, unlike sa atin. Alam nyo na ang mga insect, di ba? Pero in fairness, ang ganda-ganda dito. Magandang magtanim dito ng ng mga gulay. Iba talaga ang lumaki sa bundok, no? Pagka nakakita ng ganitong space, ang isip ka agad tamna ng mga mga halaman. May ilog-ilog dito. Pinaganda nila, ginawa nilang park. Ito yung paggawaan ng firecrackers dati. Tad-tad na ng kamera, oh. Kahit dito sa kaloob-looban. Wala naman taong pumupunta dito halos. Ginawa nilang tourist attraction. Tapos may security doon sa dulo. Wow! Tingnan nyo naman ang mga kamera. 1, 2, 3, 4. Grabe sila, no? 5. Tad-tad na ng kamera. 6. 7, 8. Wala kang lusot dito. Tingnan mo, oh. Napaka-tibay ng nila. Ng padir. Ito yung pagitan ng dalawang Yan, ito yung pagitan. Tingnan nyo, napakakapal. Pagitan ng dalawang paggawaan ng bahay. Yan ang isa ng bahay ng firecrackers. Yan ang isa, tapos ito ang isa. Ayan. Lumang-luma na siya. Grabe, napakatibay ng nila. Every houses pala may mga barrier sila na baga iba-ibang may-ari siguro niyan. Tulad niyan, oh. Iba-iba. O, tingnan nyo, ito naman, oh. Sobrang kapal ng panila. Ng pagitan. Parang pinakapader nila. Sa bagay kasi mga paputok, diba? Masarap tumira dito, oh. Tingnan nyo yung mga puno. Diba? Ang ganda-ganda.
Tapos ang ganda dito, parang ang maririnig mo puro huni ng ibon. Napakaganda. Hay, feeling ko lang kasi kuwan. Sanay akong tumira sa kuwan ba, bundok, sa bukid, kaya ganito, masarap tumira. Pero silang mga hindi sanay, siyempre hindi rin maganda yan sa kanilang pakiramdam. Kahit dito, oh, paggawa ka lang ng bahay dyan. Diba? Pwede na eh, kahit kubo-kubo. Ako sabi ko nga eh, pag nag-for good ako, tapos na yung mga anak ko sa pag-aaral, uuwi ako doon sa amin kasi may 10 hectares na lupa ang nanay ko doon, walang nag-aasikaso. Nandoon ang isa kong kapatid, parang siya lang ang nag-aano doon. Uuwi ako doon sa amin, doon ako magtitira kahit maliit ng ano na ano lang na bahay, kahit na yung kubo-kubo lang kasi hindi ko naman yan, matanda na ako eh. Hindi ko na kailangan magpaganda pa ng bahay, yung may matirahan lang ako komportable sa ano, sa pagkilos, okay na yun. Magkasama lang kami ng asawa ko, okay na yun. May bahay na 2 kwarto, kahit na half body lang. Kasi sa bukid ka naman, hindi naman kailangan magandang bahay. Diba? Kahit na ganyan, oh, tapos may sa backyard, may mga magtatanim-tanim ako ng mga gulay. Tulad ng ganito kasi yung lugar namin eh. Ganito kasi yung lugar namin, kaya kahit dyan, oh, sa puno ng kahoy, magtayo ng kubo. 4 ang anak ko eh, may kanya-kanya namang, siyempre yung pangalawa ko may pamilya na yon, so may sarili ding ano yon, bahay, may sarili ring buhay yon. Yung panganay ko wala pang asawa, tapos pangatlo pang-4, mga yan, mga kwan pa yan sila. Nag-i-enjoy pa ng life nila. Kaya pagka-graduate nila, ang importante din sa akin, makagraduate lang sila. Yung magkaroon lang sila ng ano nila ba, na kaya nilang mabuhay na kahit sila lang. Makagraduate sila, kaya pinipilit ko talaga na makapagtapos sila ng pag-aaral. Hindi ko hangad na yung magiging ano sila sa school nila, yung sila talaga ang number 1, top notcher or ano pa dyan. Ang importante na makapasa sila, matapos nila yung kanilang edukasyon, para at the end of the day, para din sa kanila yun. Kaya ako, kahit nagkanda kuba-kuba ako dito sa abroad, sa pagtatrabaho, lahat ng oras wala akong sinasayang yan, talagang trabaho yan. Sabi nga nila, hindi na ako nag DD off. Okay lang yun sa akin. Makapagtapos lang yung mga anak ko, para sa pag tapos na sila, o di wala na, kahit napabayaan ko na sila. Sabi ko naman sa kanila, makagraduate lang sila, makapagtrabaho sila. Hindi ako manghihingi sa kanila hanggat kaya ko pa. Uuwi ako doon sa amin, sanay naman ako, kahit maggulay-gulay lang kami ng asawa ko doon, ay okay na kami. Mag-alaga ng mga hayop, okay na yan. Ganito ang lugar namin sa amin. Kaya lang, syempre, walang mga ganitong mga structure. Napakaganda, oh. Alam mo kung pwedeng ano ito, pwede pang tirahan. Ganda, oh. Pagawaan kasi ng paputok ito, kaya ganyan katibay ang mga kuwan, ang mga itinayo nilang building. Maganda yung ganyang ano, oh, yung ganyang bubong, oh, yung parang mga kulon siya ba, ano tawag dyan? Ayan, oh, parang mga plato-plato na ipinagpatong-patong. Sobrang napakatibay niyan. Nakikita ko yan dati sa ano, sa TV. Akala ko ano lang yun, sa sine. Akala ko yung mga ano lang yun, palabas-labas. Kaya totoo pala talaga dito sa China na ganyan ang mga ano, ang mga bubong nila. Adobe. Maganda pa sana mag-ikot doon sa kabila, kaya lang, para makita niyo, kaya lang tamad na ako magpunta doon. Ang taba ng lupa, oh. Tingnan nyo yung mga tumutubong damo. Matataba sila kasi mataba ang lupa, kasi may ilog dito. Tapos maraming mga gabi-gabi, oh, masarap yan. Ano yun, talbos ng gabi. Tapos ano pakuluan lang ng tubig, lagyan ng maraming luya. Masarap yan.
Gabi, oh. Ay, ginawa nilang tourist spot. Ano na siya, oh, yung mga ugat ng kahoy, ano na, kumapit na sa bubong. Sobrang napakatibay na. Tumibay siya. Ayun pa doon, oh. Hindi na ako pupunta doon. Ang daming gabi. Ayan, oh. Ganda sanang manguha ng talbos, kaya lang baka hindi naman pwede. Hindi pwede yan. Binakura nila ng gusto, eh. Ayan, oh, gabi. Yan. Sarap yan, eh. Pinuputo lang nila. Ayan, oh. Okay. Punta na ako dito. Labas na ako. May ano dito, eh. Ano yan, oh. Ang ganda. Kahit mga ganito, oh, tamnan mo ng mga sitaw. Yung pagka iniisip ko, pag sa iba talaga, pag sanay sa bundok, eh. Pagka may mga ganito makikita mga bakante, tamnan ka agad ng kung ano-ano. Ang naiisip ka agad, tamnan ng mga gulay, talong. Maganda dito, pataba ang lupa, oh. Parang baliti na. Pag sa Pilipinas, baliti na ito. Matakot na ang mga tao magpunta. Dito wala. Ito ginawa nilang ano dito, o yung mga history ng kuwan. Sarado pa. History ng itong lugar na ito. Nandyan lahat. Uy, ginawa nilang pool. Nilagyan nila ng lotus flower. Ito yung, ay, bukas na pala. Morning, Chao-san, Chao-san. Ginawa nilang ano, oh, lotus flower. Ay, may isda. Ayun, oh. Ay, how to say fish. Nilagyan nila. Dati wala tong tubig, eh. Gusto din sana makipagkwentuhan. Kaya lang, syempre, hindi sila marunong mag-English. At saka, unti lang na Chinese ang alam ko. Ayan, oh. Pwede ditong mag-upo-upo, merienda. Ito, ginawa na nilang, pero sarado pa pala. Nasa loob lang siya. Yung mga history ng ano nila dito. Paggawa ng firecrackers. Nandyan sa loob. Ano naman ito? Ano ito? Ito siguro yung ano nila dati. Parang simbolo ito ng how they make firecrackers before. Ayan, oh. May mga helmet, pinagdikit-dikit. Ayan. Ano kaya yan? Anong ibig sabihin yan? Parang monster siya. Anong ibig sabihin yan? Parang yan yung pinakamatay yung dalawang helmet, oh. Monster? Aywan ko, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Napakaganda. Dati gubat lang ito, eh. Bago lang ito nagbukas. Gubat ito dati. Ginawa nilang tourist spot. Okay. Yun lang muna for today. Yan lang, guys. At medyo papasok na ako. See you next time again. Bye-bye. Next time, dadalhin ko naman kayo sa mga magagandang mga spot dito sa Macau para makita ninyo ang magagandang spot. Kasi ngayon, medyo na ako, maluwag-luwag na ang oras ko. Okay. That's it. Bye-bye.